Potential ni Kai Sotto, hindi pa rin alam gamitin ng kanyang mga coaches. Sayang ang kanyang almost 30 minutes playing time, pero mukhang out of position si Kai Sotto sa Alphas. At alamin natin ang debut ni Bronny James sa Los Angeles Lakers sa kanilang preseason game. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sad to say, na ganun pa rin ang problema ni Kai Sotto. Mukhang hindi pa rin alam ng kanyang mga coaches kung papaano ma-maximize ang napakalaking potential ni Kai. Sayang dahil hindi na problema ang kanyang playing time dahil binigyan na si Kai ng 27 minutes and 30 seconds in a game na foul trouble na naman siya kahit sa unang quarter pa lang. I just hope na temporary setback lang ito ng team at sana next game ay magagamit na si Kai according sa kanyang skill set. Talagang isang eyesore tingnan si Kai dahil mukhang hindi siya kasama sa mga plays. Walang ball touches at palaging nasa weak side na para bang decoy lang sa kanilang mga plays. Unexpected ito dahil sa kanilang mga tune-up games ay maganda naman ang naging role ni Kai, pero laking gulat natin dahil against Alvark Tokyo ay he was reduced to setting picks and playing defense. Out of sync si Kai Sotto dahil hindi man lang siya nagkaroon ng opportunity na makapag-low post at wala ni isang pasa off the pick and roll. Walang alley-oop plays at napakaraming beses na kahit open na si Kai ay para bang ayaw siyang pasahan ng kanyang mga kakampi. Napakalayo sa mga tune-up games na kung saan hinanap nila si Kai. Pero kung meron mang isang nakikita nating good sign sa first game ni Kai sa Alphas, ay ito ang kanyang mahabang playing time. Kahit na foul trouble si Kai, ay binabad pa rin siya ni Coach Sanzai, isang patunay na malaki ang tiwala ng Alphas sa kakayahan ni Kai. And for Kai Sotto's part, ay dapat rin sigurong magiging aggressive na siya dahil in this game ay napakalamyan ng kanyang laro na para bang walang gana. And I wonder kung meron bang iniindang sakit si Kai dahil napakababa ng kanyang energy, napakalayo sa ating expectations. Sana nga lang ay makabawi si Kai mamaya sa kanilang rematch ng Alvark Tokyo dahil mahirap nang mag-foul up kaagad ang mga talo nila sa pagsisimula pa lang ng season. At balitang NBA naman, Bronny James nangamote sa opensa sa NBA preseason game. Iniupo ni Coach J.J. Redick ang kanyang starters na sina superstars LeBron James at Anthony Davis sa unang preseason game ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves. Pero sapat na si Bronny James para ma-excite ang mga fans na manood sa Acrisure Arena sa Palm Desert, California. Nakaisang field goal lang itong si Bronny sa 6 na bitaw tungo sa 2 points sa 127-107 loss ng Los Angeles Lakers. Nag-debut sa Lakers si Bronny James sa bukana ng second quarter. Pasiklab agad ng bulabugin ang isang fast break shot, pero maya-maya ay lumubo na sa 20 points ang abante ng Minnesota Timberwolves. Namuno sa Wolves ang 22 points ni reserve Josh Minott, umayuda naman ng 20 points si Luka Garza at humablot ng combined 17 points ang dalawang players at may 21 markers si Rob Dillingham. Hindi pinaglaro ng Minnesota Timberwolves ang bagong salta na si Julius Randle, gayon din sa regular Anthony Edwards.
Nagsumiti ng 11 points bilang starter si Dante DiVincenzo, kasama ni Julius Randle na tinrade ng Wolves mula New York Knicks kapalit kay Karl Anthony Towns. Ginayahan ng tig 16 points ni na Austin Reeves plus 7 assists at Dalton Netsch ang Los Angeles Lakers. Ang preseason debut ni Bronny James para sa Los Angeles Lakers hindi man umabot sa mataas na mga statistika laban sa Minnesota Timberwolves, pero nagawa naman ni Bronny James ang 2024 second round pick ng Lakers na makakuha ng papuri mula sa kanyang head coach. Sa kabila ng pagtatapos niya ng may 2 puntos, isang rebound and assist and a game-high 3 blocks in 16 minutes of action sa pagkatalo ng Lakers sa score na 124-107, sinabi ng kanilang bagong head coach na si J.J. Redick na siya ay humanga sa defensive contribution ng 19-year-old na si Bronny James. He can do some things defensively at his size that are really unique and I think can turn into a really disruptive defender. Yan ang sabi ni Coach J.J. Redick. Nakakuha si Bronny James ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talento sa kanyang unang laban sa NBA kahit na nag-shoot lang siya ng 1 of 6 mula sa field. Sa kabila ng kanyang hamon sa opensa, hindi niya pinabayaan ang kanyang pagsisikap sa depensa. Ang kanyang unang karanasan sa NBA ay kasabay ng kanyang legendary na ama, ang star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James na nanood lang mula sa bench. Bagamat may mga aspeto pa na kailangan niya paunlarin, sinabi ni Coach J.J. Redick na siya ay na-inspire sa mga nakitang progress ni Bronny James. Pinuri din niya ang kabataan para sa magandang saloobin nito sa laro na nagpapakita ng dedikasyon at determinasyon na patuloy na umunlad. On the offensive end, he's still figuring out who he is. That's our job as a player development program, just to build him in. But truthfully, he is so easy to coach. He's got a great soul and just a great energy about him. Yan ang sabi ni Coach Redick. At maglalaro ang Lakers sa kanilang ikalawang preseason game sa linggo kontra the Phoenix Suns. At sinabi ni Coach Redick na inaasahan niyang magiging aktibo si LeBron James. Ito ay maaring maging unang pagkakataon na magkakasama silang mag-ama sa isang laro at ang pagkakataong ito ay tiyak na magiging makasaysayan, hindi lamang para kay Bronny James, kundi para sa buong Lakers at sa kanilang mga tagahanga.